Kapag nagkaengkwentro ang China at Japan, agad na nabubuksan ang tanong, sasali ba ang Amerika? Simple lang ang dahilan kung bakit mahalaga ang sagot. May security treaty ang Japan at US. May military bases ang Amerika sa Japanese territory. At ang anumang gulo ng dalawang bansang ito ay may direktang epekto sa balanse ng kapangyarihan sa buong rehiyon. Kaya sa video na ito, malinaw nating pag-uusapan kung kailan sasali ang US at ano ang pinakaposibleng mangyari kung lumala ang tensyon sa pagitan ng China at Japan. Merong isang kasunduang nagtatali sa Japan at Amerika, ang US-Japan Mutual Security Treaty. Ang ibig sabihin nito, kapag inatake ang Japan, obligado ang US na tumulong. Pero tandaan, hindi lahat ng gulo ay tinatawag na armed attack. Pero kapag may missile na tumama sa Japan, kapag may Chinese forces na pumasok sa teritoryo ng Japan, kapag may military strike sa lugar na hawak ng Japan, at kapag inatake ang mga US troops na nasa Japan, automatic dahilan yan para gumalaw ang Amerika. Paano kung may missile strike o military invasion sa Senkaku Islands? Kinukonsidera pa rin ito na attack on Japan. Bakit? Dahil ang Japan ang may administration dito. Ibig sabihin, Japan ang nagmamanage, nagpapatrol at nagkukontrol ng islands. Kaya ayon sa treaty, any armed attack on territories administered by Japan, kasama na dito ang Senkaku. Kaya malaki ang chance na papasok ang US. Kahit may treaty ang US at Japan, pero hindi automatic na papasok ang US. Halimbawa, kung nagbanggaan lang ang barko, kung may accidental fire, kung nagkaroon ng naval standoff, o kung hindi malinaw kung sino ang unang umatake, hindi pa pwedeng gumalaw ang US kasi hindi pa ito armed attack. Bakit maingat ang US sa pagdesisyon? Dahil ayaw nilang pumasok ng basta-basta sa direct major war with China. Isang maling galaw lang kasi, World War III ang kalalabasan. At hindi lang yan, may apat na malaking dahilan kung bakit hindi kayang baliwalain ng US ang isang giyera sa pagitan ng Japan at China. Hindi lang ito basta kaalyado sila, mas malalim ang nakatali dito. Una, ang Japan ang pinakamatatag na kaalyado ng US sa Asia. Ang Japan ang may advanced military technology. Ang Japan ang may pinakamalapit na posisyon sa Pacific. Ang Japan ang host ng pinakamalaking US bases sa Asia. Kung pababayaan ng US ang Japan na mag-isa laban sa China, magmumukhang mahina at hindi mapagkakatiwalaan ang Amerika. At kapag nangyari yon, lahat ng kaalyado ng Amerika, ang South Korea, Philippines, Australia, Thailand, mawawalan din ng tiwala. At yan ang pinakaayaw mangyari ng US. Ikalawa, may 50,000 US troops at military bases sa Japan. Kaya kung may gulo sa Japan, automatic may panganib sa US soldiers. At hindi papayag ang Amerika na matatamaan ang base nila at may masugatan o mamatay na American personnel. Kaya kahit hindi pa tinatamaan ang Japan mismo, kapag may missiles, aircraft o naval assets na lumapit sa US bases, pasok na agad ang US sa conflict. Ikatlo, ayaw ng US na maging hari ng Asia ang China. Halimbawa, kung talunin ng China ang Japan sa isang digmaan, magiging sobrang lakas ng China sa Asia at ang magiging epekto ay mawawala sa US ang control sa Pacific. Tapos lahat ng bansa sa Asia matatakot at lalapit na sa China. Mababasag ang global influence ng Amerika at China na ang magiging undisputed superpower sa rehiyon. Alam naman nating lahat na ang US ay global power at gusto nila ay may balanse, hindi dominance ng isang bansa. Kaya kahit ayaw nila ng giyera, hindi nila pwedeng hayaan na mangyari ito. Dahil kapag nangyari yon, strategic defeat yon sa Amerika. Ikaapat, ruta ng kalakalan at ekonomiya. Mahigit 30% to 40% ng global trade ay dumadaan sa karagatan malapit sa Japan. Kasama dito ang oil shipments, energy supplies, semiconductors, electronics, at iba pang critical goods. Kung may giyera sa Japan, syempre humihinto ang trade, tumataas ang presyo, gumuguho ang supply chain. Ibig sabihin, pati ekonomiya ng US ay tatamaan. Pero bago tayo magtapos, isipin mo muna to. Kung papasok ang US, hindi lang ito simpleng tulong sa Japan. Ito ang magiging turning point ng buong Asia. Isang maling galaw at pwedeng magbago ang ekonomiya, seguridad at kinabukasan ng buong rehiyon, kabilang na ang Pilipinas. Kaya ang tanong na sasali ba ang Amerika? Hindi lang ito tungkol sa dalawang bansang nag-aaway, kundi tungkol sa kung paano mababago ang sitwasyon ng mundo. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng analysis, don't forget to like,
comment, and follow. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa Asia-Pacific geopolitics. Salamat sa panonood.